So, mga kapatid, buksan natin ang ating mga Biblia. Ayan. At hindi ko na kayo hilingang tumayo. Okay? So, ang tema po ng ating pag-uusapan ngayong umaga ay patungkol sa Acts chapter 10. Okay? Patungkol sa Acts chapter 10. Amen. Praise God sa ating mga kapatiran, sa bawat isa na dumarating pa at darating pa, meron pang darating. Purihin ang Panginoon. May dadating pa ba? Kakanta muna tayo, meron pa. Okay, praise the Lord, no? Ayan. So, meron pong alcohol dyan kung gusto nyo mag-alcohol. So, sa Acts chapter 10, nakaready na ba yung inyong mga Bible sa Acts chapter 10? Okay, so sa ating panahon ngayon na modernong panahon, modernong Kristiyano, okay? Lalo na sa ating mga kabataan ngayon, yung mga bata na mga anak natin, ang tinutukoy ko na tayo, mga Kristiyano na tayo, nakapag-asawa tayo, nakapagtatag tayo ng pamilyang Kristiyano, nagkakaanak tayo. So, yung nakaraan natin, hindi nila alam kung paano yung pagiging unbeliever. So, nabuhay sila sa isang pamilyang Kristiyano. So, hindi nila alam na kung sila ba ay Kristiyano na o hindi pa. So, napakahalaga mga kapatid na ibahagi pa din natin ang ating ebanghelyo sa ating pamilya. At hindi sa lahat, sa mga modernong Kristiyano ngayon. Okay? Para sa kanila, nawawala na yung tinatawag na yung kahalagahan ng mga Hudyo at hindi Hudyo na makarinig ng ebanghelyo. Bakit? Kasi nakasentro na ang pagpapangangaral ng ebanghelyo dito sa mga lugar na kagaya natin, yung hindi na sa Middle East. Kumbaga, nakafocus na yung pangangaral ng salita ng Diyos sa kagaya natin sa Asia, sa Amerika. Pero pagdating sa Middle East, parang wala nang kaisipan yung mga kabataan doon, Kaya sa Bethany, Makati, sa ating pong Mother Church, merong isang programa doon para sa Israelita, sa mga Hudyo, sa mga Jew. Kasi parang na-focus na lang ang gospel sa mga Gentiles, sa mga kagaya natin Gentiles, parang nakalimutan na yung Hudyo ngayon. Pero sa tatalakayin natin ngayon, kabaliktaran. Okay? Kabaliktaran. Bakit? Kasi kung natatandaan natin, sinabi mismo ng Panginoon, lalo na dun sa babaeng Samaritana, na ang kaligtasan ay para kanino lamang? Sa mga Hudyo. So wala tayong karapatan, wala tayong pag-asa na magkaroon tayo ng kaligtasan. Subalit, sa biyaya ng Panginoon at syempre sa soberenidad ng Diyos din, alam din niya ang mangyayari, yung ebanghelyo ay naibaling sa atin. At papaano naibaling ang ebanghelyo sa atin na mga hindi Hudyo, na mga Gentiles? Ito ang tatalakayin natin ngayong umaga. Okay? So, sa Acts chapter 10, okay? Buksan natin sa Acts chapter 10, verses 9, okay? Verses 9 to 14, ang una natin tatalakayin. So, nariyan na kayo, Acts chapter 10, verses 9 to 14. 5 verse. O 6. Tama ba? Nandiyan na po kayo? Okay, on the morrow. Sa Tagalog, nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin na may oras na ika-6. At siya'y nagutom at nagnais kumain. Datapwat, samantalang naghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa at nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Na dooy naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig. Magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Datapwat, sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Tayo po'y manalangin, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa salita na dumating sa amin. Salamat po sa kalayaan na kami po'y may layang magtipon ngayong umaga. Alisin mo po ang pangamba, alisin mo po ang agam-agam, pagdududa,
at panatilihin mo po ang pagtitiwala sa aming mga puso at pananampalataya sa iyo, Lord. Pagtibayin mo po ang bawat isa sa amin, sa aming pong pagtitiwala sa iyo, Lord. We pray sa mga oras na ito ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman, Lord. Hipuin mo po ang pangangatawan ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong binigyan mo sa amin na makarating ang bawat isa muli para kami po ay magtipon at sambahin ka, paglingkuran sa Espiritu at katotohanan ngayong umaga na may kagalakan at ibay ng kalooban na kami po ay makakapagpatuloy hanggang sa maghapon na paglilingkod sa inyo. Salamat po sa kalakasan, physical at spiritual ngayong umaga. Sa aming po mga kapatiran na hindi namin makasama ngayong umaga, Lord, pamunahan mo sila, Lord, pangasiwaan, tulad ng pangangasiwa mo sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Ngayong mga nasa harapan mo, Lord, at mga nasa online. We pray, Lord, all these things in Jesus' name. Amen. Okay. So, purihin ang Panginoon. So, ngayong umaga, ang tanong ko naman sa inyo, kayo ba ay kumakain ng mga pagkain na iba-iba ang kombinasyon? Amen. Yeah, sabi ni Kuya Ali, malakas, ano? Anong klaseng mga pagkain ba ang inyong nakain na? Yung tinatawag na mga exotic food, nakakain na kayo? Ay, amen, may sumasagot, nakakain, no? Ako, nung bata pa ako, natatandaan ko, nung nasa Baguio ako, galit na galit yung tatay ko kasi yung tatay ko, ang trabaho niya, construction, gumawa ng bahay. So, bakasyon noon, sinama niya ako sa Baguio sa kanyang, destino. Ang ibang trabahador doon, kasama namin yung mga laborer, igorot. Yan, yung mga igorot. Yung mga igorot, ang paborito nilang ulam, hindi baboy. Aso. Yan, tama si ate. Aso. Ha? Ay, ang sarap ng aso. Kumakain ako ng aso noon. Nung bata pa ako, mga elementary age ako. Okay? Ang sarap ng mga ulam nila. Aso, galit na galit ng tatay ko sa akin. Sabi ko, bakit ka nagagalit si tatay? Sabi niya, tapos naglalaway siya pag pinapagalitan ako. Kaya ayaw niya, ayaw kumain ng aso, no? May mga taong kumakain, may mga taong hindi. Kayo, kumakain kayo? Ay, no, yung iba, nandidiri. Pero kami, pag kumakain kami, talagang tulo ang pawis namin. Ang sarap, no? Pero ngayon, hindi mo na ako mapapakain ng aso kasi naaawa na ako. May alaga akong aso. Naaawa ako kapag nakakita ako ng aso. So, hindi ko na siya makain kahit hindi ko siya alagang aso. Okay? Pero dito, mga kapatid, sa binasa nating talata, mga ibang klase, no? Na pagkain ang nakita natin na bumababa sa ibabaw ng lupa. Yung mga bata, kagaya ni Mark Anthony, no? Mahilig yan sa mga hindi pangkaraniwang pagkain. Ano? No? Di ba, Mark, no? Minsan makikita mo, merong bata, kumakain na sinangag, magsasabaw yan ng kape o tsokolate, no? Tapos yung iba, no? Yung iba, ayaw nila ng ganon. So, nung bata ako, sarap na sarap ako sa mga ganyan. Nakakain na ba kayo ng saging, yung hinog? Tapos nilagyan nyo ng peanut butter. Sabi nung iba. Diba? Peanut butter, tapos saging, pinagsama mo. Amen? Okay, nakakain na ba kayo ng tinatawag na French fries? Tapos isasawsaw mo sa wasabi. O, take note, nakakain na kayo ng ice cream na wasabi. Meron na nun, di ba? Meron na nun. Carrot na may ketchup. Ay, masarap yun, di ba? Pastor, potato po na may ketchup, pero carrot hindi ko pa natikman. Okay, so, sorry na lang, hindi kayo nakakain ng mga ganung bagay. Pero si Pedro, na binasa natin sa talata ngayon, gutom na gutom. At umakyat siya sa bubong ng bahay, sabi ganon, sa ika-6 na oras, at nananalangin. Habang naghahanda ng pagkain, nanalangin siya, at sa kanyang pananalangin, nawalan siya ng ulirat, nagkaroon siya ng isang pangitain. At ano yung pangitain na yon? Sa binasa nating talata, may isang kumot na puti na yung 4 na sulok noon ay tuka-tuka ng mga ibon, ibinababa dito, no? Galing sa alapaap, sa langit, galing sa langit, ibinababa. At may mga nakasakay na iba't ibang wild animals. Yung mga hayop na hindi kinakain ng mga Hudyo, no? Yung mga hayop na hindi pangkaraniwan. Sino ba si Pedro? Si Pedro ay isa sa mga alagad ni Lord Jesus Christ, okay? Na nagpapatuloy
ng gawain iniwan ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa para sa kanyang mga disipulo na ipagpatuloy ang gawain. Okay? Pagkatapos na umakyat si Lord Jesus Christ sa langit. Nagpapahinga siya sa ibabaw ng bahay, no? Doon sa rooftop, nanalangin siya at nawalaan siya ng ulirat. At nakarinig siya ng tinig. Magtindig ka. At anong sabing ganon? Balikan natin yung talata natin, ano? Sa verse 13. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka, at kumain. Sabi gano'n ng tinig, katayin mo dyan, magpatay ka at kumain, no? Kakatayin niya yung kung anong hayop ang pwede niyang katayin na gusto niya at iluluto syempre at kakainin. Now, ang isa dyan na hayop na nasa kumot na yan, sawa, ahas, mga wild yan wild. Ang tanong ko sa inyo, nakakain na ba kayo ng sawa? Sa may probinsya na binaha, tapos naglitawan yung maraming ahas. Saan yung lugar na probinsya na yun? Natatanda nyo, Undoy ata yun, kung anong bagyo yun. Naglitawan yung maraming ahas. Okay. So, dahil sa maraming ahas, baha, mahirap ang pagkain, ano ang ginawa ng mga tao? Okay. Imbis na kami ang mabiktima nyo, bibiktimahin namin kayo. Pinaghuhuli nila yung mga ahas at niluto nila yun. No? Yung iba siyempre kumakain, yung iba hindi kumakain. So, masarap yung sawa. Alam niyo ba? Ang tatay ko, pinakain ako ng sawa na hindi ko alam. Galing sa Chinese restaurant, ang pagkaluto, sweet and sour. No? Masarap siya. Paborito ko kasi yung sweet and sour na ulam. Akala ko, ang nilutong sweet and sour, isda na malaki. No? Yung kagaya ng mga dalag. Ganun kasi yung pagkahiwa no? Yung pagkahiwa sa isda na dalag. Kasi di ba yung dalag bilog ang katawan? Kailan ko dalag yun? Wala, sabi ni tatay, sige kumain ka na, kain ka na. Hindi kain ako, kasi kadalasan sabay kami kumain sa gabi. So hindi siya kumakain, sige kain. Tapos labas-pasok siya, labas-pasok. Tapos nakikita ko, parang naglalaway siya, tapos duruan na yun. Bakit tayo? Sige, kumain ka na, tapos mamaya ako na lang sa isasabihin. Tapos wala naman sa akin, hindi ako naghinala. Siyempre, tatay ko, trusted, di ba? 100%, tiwala. Ha? Tiwala ka sa tatay mo. Maya-maya, pagkatapos ng kumain, sabi ko, nakangiti. Alam mo ba kung ano yung kinain mo? Ano yun tayo? Isda, di ba? Hindi. Sawa. Sabi ko, gano'n na lang. Stone face. Ano sasabihin ko? Di ba? Masarap Alam nga namang iluwa ko. Masarap Hindi ako nandire, no? So, masarap. Pero si Pedro, sabi niya, hindi po ako kumakain yan. Okay? Hindi po ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Okay? Sa Acts chapter 10:40, sabi niya, ayaw niyang kumain. Sabi sa 15, at muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At ito'y nangyaring itlo or 3 times, at pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. Kaninong tinig yon? Tinig ng Diyos. Ang nilinis na, sabi gano'n, ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Okay? So dahil dyan, kahit siya Hudyo, kahit silang mga Hudyo ay meron tinatawag na patakaran o sinusunod na alituntunin pagdating sa pagkain na ibinigay sa Old Testament kay Moses, dahil mismo tinig ng Diyos ang nagsalita at narinig niya na ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi, pwede na siyang kumain. Ibig sabihin, pwede na niyang kainin ang ganung uring klase ng mga hayop, no? Pwede na niyang katayin. Ang kahalagahan nito mga kapatid, no, ng bagay nito, ang Hudyo talaga, meron silang sinusunod na mga batas na ibinigay pa sa Old Testament. Kaso New Testament na, at ang Panginoong Jesucristo ay namatay na at muling nabuhay, at ngayon sa panahon ni Pedro na ito, ang Panginoong Jesucristo ay umakyat na sa langit. Sa Old Testament, ang mga tao na binukod ng Diyos, yung mga
Hudyo. Nasa Old Testament, ang tawag sa kanila ay Hebreo. Amen? Hebreo, mga Israelite. No? Ibinukod sila at hindi sila basta-basta makikisalamuha sa pagkain ng ibang tao. Meron silang particular na dapat kainin. Sa Old Testament na kautusan, ang mga tao doon ay nasa ilalim ng kautusan hanggang sa bago dumating ang Panginoong Hesukristo. Okay? Pero nung dumating na ang Panginoong Hesukristo, nabago yan. Okay? Nabago yung kautusan na yan. So, kaya nga itong si Pedro, nagkaroon ng pangitain patungkol doon sa bagay na. Subalit, hindi lang para sa pagkain ng mga wild animals ang ibig sabihin ng mga bagay na yun. Pati paulit-ulit na tumatanggi si Pedro, paulit-ulit naman na sinasabi ng Panginoon. Okay? Nangyari ito na 3 beses at binata ang yung kumot pataas ulit pagkatapos na makapagsalita ng Panginoong Diyos. Okay, so sa verse 17, samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili, kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita, narito, ang mga taong sinugo ni Cornelio nang maipagtanong ang bahay ni Simon ay nangagsitayo sa harapan ng pintuan at nangagsisitawag at nagtatanong kung si Simon na pinamagatang Pedro ay nanunuluyan doon. Diyan po ba nakatira si Pedro na si Simon Pedro po? Ha? Kasi inutusan kami, pinadala kami dito ni Cornelio, yung aming amo, no? So sa verse 19, so katatapos lang ng pangitain, nagising si Pedro, no? So, yung kumot na puti na may mga hayop umakyat na sa langit, okay? Binatang na sa taas. Sabi sa 19, samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, ay sinabi sa kanya ng Espiritu Santo, hinahanap ka ng 3 tao. 20, datapat magtindig ka at manaog ka at sumama ka sa kanila, huwag kang mag-alinlangan ng anuman sapagkat sila ay aking sinugo. At pinanaog ni Pedro ang mga tao at sinabi, narito ako ang hinahanap ninyo, ano ba ang dahilan ng inyong pagparito? At sinabi nila ang senturyong si Cornelio na taong matuwid at matatakotin sa Diyos at may mabuting patotoo ng buong bansa ng mga Hudyo ay pinagpaunawaan ng Diyos sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay papuntahin sa kanyang bahay upang makarinig sa iyo ng mga salita. Okay? Ito yung dahilan nila. Now, mga kapatid, para mas lalo tayong maliwanagan, umatras tayo pabalik. Sino to si Cornelio? Sino to si Cornelio? Na inutusan yung 3 tao pumunta sa bahay ni Pedro para sunduin si Pedro doon, dalhin sa bahay niya at para mangaral sa bahay niya. Sino si Cornelio? Sa verse 1, sabi, at may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong, ito yung katangian niya, masipag sa kabanalan, matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sambahayan, at naglilimos ng marami sa mga tao, at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain na may oras na 9 ng araw, na pumapasok patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos, at nagsasabi sa kanyang, Cornelio. At siya, sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya, nagsabing, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay napailan lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. At ngayon, magsugo ka ng mga tao sa Joppe at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Siya ay nanunuluyan sa isa sa Simon na magluluto ng balat, na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. At nang umalis ang anghel na sa kanya nagsalita, tumawag siya ng 2 sa kanyang mga alila at ng isang kawal na masipag sa kabanalan sa mga nagsisipaglingkod sa kanyang parate, at ang maisaysay na sa kanila ang lahat ng mga bagay, sila ay sinugo niya sa Joppe. Verse 8. Okay? Sinugo ni Cornelio yung 3 lalaki.
sa verse 8. At sa verse 9 naman, na una nating binasa kanina, samantalang nangyayari ang mga bagay na ito, si Simon Pedro naman, na apostol ni Jesus, ay umakyat naman doon sa Joppe, sa ibabaw ng bubong, sa rooftop, at nanalangin. Simultaneous to, mga kapatid. Tingnan niyo kung gumawa ang Panginoon sa buhay ng tao. Amen? Merong ipinapagawa at meron din namang katugunan doon sa ipapagawa. So dumating sila sa bahay ni Simon Pedro. So ano ang nangyari? So dumating yung mga tao at ipinaliwanag ng mga tao na ito na si Cornelio ay sundalo na nananalangin, may takot sa Diyos, mahabagin sa mga taong nangangailangan. Okay. Si Cornelio ay isang larawan ng isang matuwid na tao. Righteous man. Amen? Righteous man. Subalit, may kulang. May kulang. Ano yung kulang? Salita ng Panginoon. Kulang sa kanya na makarinig ng salita ng Panginoon. So dito natin makikita, mga kapatid. Bagamat nananalangin ka araw-araw, may takot ka sa Diyos, nananampalataya ka sa Diyos. Amen? Nagbibigay ka ng limos, ng awa doon sa mga taong nangangailangan, sa mga tao na nasa kalsada, na walang sariling bahay, tuluyan, kinakaawaan mo yan, nagkakawang gawa ka dyan. May takot kasi, maka-Diyos ka, hindi ka nanlalamang. Subalit, kailangan mo pa rin makarinig ng salita ng Diyos. Righteous ka sa tingin ng Diyos, righteous na sa level ng tao, pero hindi ka righteous sa level ng Diyos. Sa standard, sa pamantayan ng Diyos, hindi ka matuwid, hindi ka righteous. Bakit? Sapagkat sabi sa salita niya, ang lahat ng tao ay nangagkasala. Amen? Lahat tayo makasalanan. Ako, makasalanan pa rin ako. Pastor na ako. Hanggang sa ngayon, ang kalagayan ko physically, makasalanan pa din ako. Kayo ba hindi na makasalanan? Mula nung na born again? Lahat tayo makasalanan. Amen? Kahit born again na tayo, physically, makasalanan pa rin tayo. And physically, nagkakasala tayo. Amen? Sinasadya o hindi sinasadya, nagkakasala pa rin tayo. Bakit? Kasi kalikasan ng ating katawan ang pagiging makasalanan. Amen? Okay. Ang katawang ito, katawang lupang ito, ay hindi pa ligtas. What? Yes. Hindi pa ito ligtas. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang sarili nating tagapagligtas, ano yung naligtas sa atin? Kaluluwa. Tandaan niyo yan. Kaluluwa, huwag kayong malilito dyan. Dahil kung ang katawang ito ay ligtas na, ito ha, itong laman na ito, kung sa sandaling tinanggap natin ang Panginoon at naligtas tayo, kasama itong katawang ito, pag lumakad ka dyan sa gitna ng kalye niya at nasagasaan ka, naka-smile ka lang, hindi ka hindi ka mamamatay. Bakit? Wala nang kamatayan eh. Amen? Yung kaluluwa natin, nung naligtas, wala nang kamatayan yan. Pag tayo ay namatay, iidlit lang sandali ang kaluluwa, paggising niya, nasa langit na yan. Amen? Eh yung katawang lupa mo, nasaan? Nasa lupa. Amen? At kasama sa lupa, mauuwi sa alabok. Amen? Kasi doon siya galing. Ngayon, pagdating ng takdang panahon, sa resurrection of the dead, tayo ay magkakaroon ng katawang makalangit. Pagdating ng rapture, okay? Pag nag-rapture, lahat ng mga patay o lahat ng mga natutulog kay Kristo, sabing ganon, sila yung una, okay? First resurrection, sila yung unang i-resurrect at makakasama doon sa alapaat. At tayong hindi na namatay, hindi makakaranas ng kamatayan, makakasama doon sa alapaap. Alapaap pala ha, alapaap. Ano yung alapaap? Ulap. Sasalubungin tayo ni Jesus at dadalahin tayo doon sa langit. Okay?
At ang bawat isa sa atin, namatay at hindi namatay, magkakaroon ng katawan. At ito ay katawang makalangit. Anong tawag nito sa Ingles? Sabay-sabay. Glorified body. Yun ang magiging katawan natin. Hindi itong katawan natin. Maliwanag ba? Ang daming ng gulat, ang daming kinabahan. Ha? Hindi pa ito ligtas? Itong katawan lang. Pero yung kaluluwa mo, pag namatay ka ngayon, anumang oras, pag namatay ka, automatic. Saan punta? Sa langit. Dahil yun ang ligtas eh. Itong katawan mo, dahil hindi pa ito ligtas, hindi ito pupunta sa langit. Amen? Maiiwan ito dito, mabubulok, kakainin ng uod, sasama sa lupa, at magiging muling alako. Maliwanag ba yan sa atin, Baptist? Baptist doctrine yan. Amen? Pag hindi mo tinanggap yan, hindi ka Baptist. Sorry ka na lang. Pero hindi ko naman sinasabi, pag hindi ka Baptist, hindi ka ligtas, hindi ka pupunta sa langit. Hindi ko sinasabi yan, ha? Amen? Kasi may mga ibang doktrina, walang kaluluwa ang tao. Yun ang nakakatakot. Amen? Pag namatay ka, matutulog ka lang daw. At pag dumating ang takdang panahon sa pagbabalik, pangalawang pagbabalik ni Kristo, muli kang magigising. Ano magigising doon? Ha? Ano magigising sa katawan mo? Amen? Nabulok na, naagnas na, kinain na ng uod, napunta na sa lupa, sumama na sa putik. Ano magigising doon? Amen? Pero tayo, malinaw ang ating paniniwala at pinaninindigan doktrina. Okay? Meron tayong katawang makalangit. Okay? So, actually, tayo mga namamatay kay Kristo, para lang tayo natutulog niyan. Okay? Kayo, pag natutulog sa gabi naman, para lang kayong patay. Baliktad ano? Kasi buhay pa tayo, pag natulog tayo, para tayong patay. Ngayon, pag namatay tayo, para lang tayo natulog. Bakit? Kasi magigising ulit tayo. Amen? Hindi kagaya ng gising tayo ngayon, na tayo ay parang patay, pag nagkataon, matutuluyan. Amen? O, di ba? Iba yun, di ba? So, ngayon, dumating si Cornelio, dumating si tauhan ni Cornelio sa bahay ni Pedro, at sinabi niya na kami po ay pinapunta dito ni Cornelio, isang centurion, makadiyos, mabait. Amen? Nananalangin lagi. Kahit lagi kang nananalangin, sabi ko kagaya ni Cornelius, kailangan mo pa rin makarinig ng mensahe. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao sa buong mundo kinakailangang mabahagian ng Ebanghelyo. At kapag nabahagian na ang lahat ng tao sa sanlibutan ng Ebanghelyo na ibahagi ang tungkol sa kaligtasan, diyan na darating ang Panginoong Hesukristo. Okay? At nakakalungkot. Pag dumating yung panahon na yan, sabi sa Bible, sa sinulat ni Apostol Pablo, pag dumating ang ganong panahon, yung mga tao, yung kanilang tenga, nangangati na sa pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ano mangyayari? Wala silang kaalaman, no? Puro pangangaral na lang ng salita ng Diyos ang naririnig nila, naging ano na sila, naging manhid nga, wala nang dating ang pangangaral ng salita ng Diyos sa kanila. So, hindi na nila iniintindi. Pag hindi na iniintindi ang salita ng Panginoon, diyan ang biglang pagdating ng anak ng Diyos na parang isang magnanakaw na hindi mo alam kung anong oras, anong araw darating. Gabi ba o umaga? Hindi natin alam. Pero ang tiyak natin, darating at darating. Amen? Kaya kapag tayo ay nagpaplano mga kapatid sa ating mga sarili, sa kabuhayan man, okay? Kailangan laging kasama ang sa kalooban mo, Panginoon. Okay? Para hindi masasayang ito mga paghahanda natin. Ayon sa iyong kalooban, Panginoon, gagawin ko po. Gusto ko po sana magkaroon ng ganito, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Amen? Kasi sa mga pinaplano natin, sa mga gusto natin sa buhay, pwedeng ipagkaloob ng diablo yan.
Pwede tayong i-bless ng diablo, amen? Lalo na't alam niya na ang focus natin doon, mafocus sa bagay na hinihingi natin at malalayo sa kalooban ng Panginoon. Okay? So, dahil dyan, tinawag si Simon, sinundo, sumama si Pedro sa mga sundalo at nakilala niyang personal si Cornelius. At nagpaliwanag si Cornelius tungkol kay Pedro kung bakit siya nagpasundo o kung bakit niya pinasundo si Pedro. No? Pinaliwanag ni Cornelius na may nagpakita sa akin isang anghel at inutusan siya na hanapin si Pedro. Ngayon, nung nag-uusap, mga kapatid, kinikilabutan ako ha. Tumataas yung balahibo ko. Hindi ko malaman. Ayan, hindi ako nag-video. Nung malaman ni Pedro, sa pagsasalita ni Cornelius yung mga bagay na yun, siguro maging si Pedro kinilabutan. Kasi pinaramdam sa akin ng Panginoon eh. Maging si Pedro kinilabutan, hindi lang pala sa pagkain patungkol yung ipinakitang pangitain sa akin ng Panginoon. Okay? Doon nalaman ni Apostol Pedro kung bakit meron siyang ganong klaseng pangitain. Dahil ang dumating yung mga lalaki na inutusan ni Cornelius, nag-iisip siya ng malalim, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Okay? Samantalang tayo, nung binasa natin to, no? At na-focus yung ating isipan at doon sa sinabi ng Panginoon na ang nilinis na ng Diyos ay huwag mo na ituring na marumi at karumal-dumal. Pwede naman pala kumain ng aso eh. Pwede naman pala kumain ng kambing. Pwede pala kumain ng buhaya. Yun ang naging focus natin. Ano? Pero si Pedro, malalim na pag-iisip ang ginagawa niya hanggang sa dumating, kumatok sa bahay niya, yung tatlong mama, at hanggang sa hindi pa rin niya naiintindihan yung pangitain, pero nung si Cornelius na mismo ang nakaharap niya, ano ngayon? Ano ang nais ng Diyos na ipakita o ipabatid kay Pedro? Ano? Kung kayo ang tatanungin ko ngayong umaga, ano ang nais ng Diyos na ipabatid kay Pedro? Sabi ng Panginoon kay Pedro, magtindig ka, pumatay at kumain. So, ibig ng Diyos kay Pedro, lahat ng nakikita niyang mga uri ng hayop na yan, na hindi nila tinatanggap, hindi nila kinakain, pwede na niyang kainin. Okay? Pwede na siyang pumatay at pwede na. Bukod doon, ang isang bagay pa na ibig malaman ni Pedro, kung siya na isang Hudyo, na may natatanging pagkain na dapat kainin lamang at wala ng iba, ay pinayagan ng Diyos na kumain ng ganong klase ng lahat ng uri ng pagkain na yon. Ang ibig sabihin din ng pangitain na yon, lahat ng uri ng tao ay dapat makarinig ng Ebanghelyo. Lahat ng uri ng tao sa pamamagitan, mangangaral siya eh. Amen? Kaya nga nakita yon, mangangaral siya ng Ebanghelyo. Lahat ng uri ng tao ay dapat niyang bahagian ng Ebanghelyo, ng patungkol kay Heso Kristo. Amen? Kaya hapon, inject anumang lahi at anumang uri ng tao. Banal, nagbabanal-banalan, magpapakabanal, magpapakabait, talamak na kriminal. Amen? Kailangan niyang makarinig ng Ebanghelyo. Kahit na ubod ng sama ng tao na sa palagay mo wala ng pag-asang magbago, subukan natin ibahagi ang Ebanghelyo. Subukan natin i-share. Subukan natin i-chismis si Lord Jesus Christ. Kung sabihin natin yung kapitbahay natin, ay wala nang pagbabago eh. Chismosa na talaga yan. Makipag-chismisan tayo. Amen? At i-chismis natin si Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Wala ko. Amen. Diba? Kung talamak na chismosa siya, sabi nga ni Pedro ay ni Apostol Pablo eh, kung kinakailangan kong magpakababa o kung kinakailangan kong maging kagaya ng isang taong makasalanan, gagawain ko doon sa level niya. No? Yung bababa siya doon sa level niya para lang mawin niya yung tao na yun. Hindi ko naman mga kapatid sinasabi sa inyo ngayong umaga na kung kayo po ay merong
isang magnanakaw na kapitbahay, ay maging magnanakaw ka din para mawin mo yung magnanakaw. Tama? Hindi yun ang ibig ko sabihin at hindi rin yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Amen? Okay, magnanakaw siya. So, huwag mo siyang husgahan. Huwag mo siyang paratangan. So, tratuhin mo siyang isang normal. Tratuhin mo siyang hindi magnanakaw. Amen? Para mawin mo siya. Makuha mo yung kalooban niya. Hindi sinabi ko na bumaba ka dun sa level na magiging ganun ka din. Hindi naman ganun. Binigyan naman tayo ng Panginoon na tinatawag na spiritual discernment. Spiritual na pangunawa. At higit sa lahat, mayroon tayong kalakip na wisdom. Dahil sumasa atin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang magdidikta sa atin lagi. Ang banal na Espiritu ang magdidikta sa atin kung gagawin mo yan o hindi mo gagawin. Sa soul winning lang, mga kapatid, o sa simpleng pag-aabot lang ng gospel tracts, kapag hindi ka leading ng Holy Spirit, at gusto mo lang, kasi sabi ni Pastor mag-distribute ng gospel tract. Magbibigay ka lang ng magbibigay ng gospel tract. Pero, sa pagbibigay mo ng gospel tract na yan, kahit hindi ka nag-pray, kapag ayaw ng Holy Spirit na iabot mo yung gospel tract na yan dun sa taong nasasalubong mo, wala kang power mag-abot. Amen? Biglang mangingibabaw sa'yo ang ano yung mangingibabaw sa'yo? Hindi takot. Mahihiya ka. Maaalangan ka. Amen? Hindi naman nakakatakot mag-abot ng gospel tract. Maaalangan ka, yung parang gusto mo na ayaw na may pumipigil sa'yo. Yan. Hindi yan leading ng Holy Spirit. Praise the Lord. Amen? Meron tayong Holy Spirit na kasama. Pag ikaw ay nasa bahay ngayon, hindi ka mapakali na hindi ka makakarinig na salita ng Diyos. Kahit nagbabasa ka man lang ng Bible, parang hinahanap mo pa rin yung pangangaral. Hinahanap mo pa rin yung worship. Amen? Kagaya natin ngayon na napakalimitado ng ginagawa natin. So, punta tayo kay Peter. So, dahil dyan, nagkausap sila at naliwanagan siya ngayon. So, nag-praise God siya. Amen? Ito pala ang ibig sabihin. So, papaano dumating ang gospel sa Gentiles? Dahil kay Pedro. Una muna kay Pedro, no? Dinala ni Pedro ang gospel sa bahay ni Cornelius. Okay? So, nakapakinig. So, sa Acts chapter 10, verse 34 hanggang 38, no? At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabing, tunay nga, natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. God is no respecter of person. Wala siyang pinipili. Wala siyang iniitsapwera. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, ang sino mang lalapit sa Kanya ay hindi niya itatapon. Verse 35, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katuwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Ang salita na Kanyang ipinadala sa mga anak ng Israel na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, siya'y Panginoon ng lahat, talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Judea. Ang kausap dito ni Pedro ay si Cornelius at ang pamilya niya. Magbuhat sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipangaral ni Juan. Sa makatwidbaga, si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa Kanya ang Diyos. Okay? So, ipinangaral ni Apostol Pedro ang ebanghelyo sa pamilya ni Cornelio. Verse 44, talon tayo. From 38, talon tayo sa 44. Samantala, nagsasalita pa si Pedro na mga salitang ito ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. At silang sa pagtutuli na nagsisisampalataya ay namanghang lahat na nagsiparoon kasama ni Pedro sapagkat ibinuhos din naman sa mga hentil ang kaloob na Espiritu Santo. Sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos na magkagayoy
Sumagot si Pedro, mangyayari bang hadlangan ng sino man ang tubig? Ang tubig upang huwag mabautismohan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin, at inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Hesukristo, na magkagayon kanilang ipinamanhid sa Kanya na matirang mga ilang araw. Ibig sabihin nun, nung mabautismohan ni Pedro, ang mga nakinig, yung pamilya ni Cornelius at yung mga sundalo, after na mabautismohan, ni-request ni Cornelio na mag-stay muna ng ilang araw si Pedro doon. Okay? So ano nangyari? Nakinig si Pedro at sumunod sa tagubilin ng Diyos. Amen? Pinakinggan niya ang tinig, pinakinggan niya ang salita, at ginawa ang dapat. At ano ang nangyari? Resulta, kamangha-mangha ang nangyari. No? Kamangha-mangha mga bagay. Bakit? Maraming mga tao ang naniwala. Maraming mga tao ang nakarinig tungkol sa pangangaral patungkol kay Jesus. Nakinig, nanampalataya sila, tinanggap nila at nagpabautismo pa. Amen? Magpabautismo pa sila. Okay, praise the Lord. Diba? Great blessing para kay Apostol Pedro yung pangyayari ng mga bagay na yun. Amen? Diba tayo, pag tayo nakapag-witness, tumanggap yung tao na chinismisan natin tungkol kay Lord Jesus Christ, sa simpleng kwento natin, tapos nung bandang huli, tinanong mo, ikaw, sa iyong sarili, okay? I-search mo yung sarili mo. Sa mga pinag-usapan natin, pinaniniwalaan mo ba ito? Siyempre naman, sagot, di ba? Ay, oo, naniniwala ako. Ang isang tanong ko lang, okay? Nataos sa puso mo, tinatanggap mo ba ito? Iba yung pinaniwalaan eh. Tinatanggap mo ba yung pinag-usapan natin? Iba yun. Pag sinabing tinatanggap mo ba? Tinatanggap mo ba na si Jesus ay tagapagligtas mo? Amen. Naniniwala ka si Jesus namatay para sa kabayaran ng kasalanan mo. Pero tinatanggap mo ba ito? At tinatanggap mo ba siya bilang sarili mong tagapagligtas? Mahirap yun na decision. Bakit? Kasi sa isang tao na may sariling pinaniniwalaan, pinanghahawakan, mahirap sabihin, oo, tinatanggap ko. Tanungin ko kayo ngayong umaga, tinatanggap niyo ba si Buddha na tagapagligtas? O, di ba, tumawa kayo. Pero sa mga Buddhist, pag tumawa ka, naku, may sapa ka. Mga karatista yun. Amen? May black eye tayo pag pinagtawanan natin si Buddha. Amen? Kasi mga followers sila ni Buddha. Ngayon, kung tatanungin mo sila, naniniwala ka ba na si Jesus ay Diyos Anak, tagapagligtas? Para sa kanilang follower ni Buddha, at wala pang conviction, wala ang pagkilos ng banal na espiritu sa kanila, hindi nila masasabing oo. Amen? Pero itong mga taong ito, dahil ang anghel, siyempre pag sinabi natin anghel, inilalarawan niya presensya na ng Diyos sa tao, nakausap nito. Dahil dumating ang anghel kay Cornelius, kumikilos ang banal na espiritu sa kanya. Okay? Na kung saan ang banal na espiritu ay wala pa sa ibabaw ng mundo. Dahil nandito pa sa panahon na yon si Hesukristo, na kung saan isa sa persona ng nag-iisang Diyos. Amen? Ano ba ang persona ng nag-iisang Diyos? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen? So, kanya-kanya. Sa panahon ni Cornelio, ang anghel ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay ipinapakita niya. Kaya nga, ano sabi? Nung nangaral, okay? Nung nangaral si Pedro, anong nangyari? Bumaba ang banal na Espiritu sa bawat isa sa kanila, at doon sa bawat isa na tumanggap na nampalataya ay mga Gentile ito Gentiles, nag-umpisang magsalita ng iba't ibang wika kagaya ng mga tuli. Sino yung tinutukoy ng mga tuli? Mga Hudyo. Kaya nga itong mga Hudyo na ito, nung narinig nila na nangaral si Apostol Pablo, ano ang nangyari? Okay?
nakarinig, ipinangaral ang salita ng Diyos, naunawaan ng mga taong nakarinig. Ito tayo ngayon sa chapter 11, verse 1. Nabalitaan ng mga tuli. Sino yung mga tuli? Yung mga mananampalatayang Hudyo. Nabalitaan nga ng mga apostol at ng mga kapatid na nasa Judea na nagsitanggap din naman ang mga hentil ng salita ng Diyos. At nang umahon si Pedro sa Jerusalem, ay nakipagtalo sa kanya ang mga sa pagtutuli. Ibig sabihin nito yung mga Hudyo na nagsisipagsabi, nakisalamuha ka sa mga taong hindi tuli at kumakain kang kasalo nila. Ano ang ibig sabihin? Okay? Discrimination. Respecter of person. Amen? Sila lang ba ang may karapatan na makarinig ng Ebanghelyo? Ang bawat tao. Yun ang ipinahihiwatig ng Diyos kay Apostol Pedro. Bumaba ang banal na Espiritu sa mga Hudyo nung sila ay nanampalataya. Bumaba din ang banal na Espiritu sa mga hentil nung sila ay naniwala at nanampalataya. Tayo ba ay merong karapatan na meron lang certain person o group of people na katanggap-tanggap sa Diyos? Wala tayong karapatang humusga. Hindi lamang mga Hudyo. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Amen? Lahat tayo ay nilikha. Hindi lang sila. Pinili lang ang lahi nila nung una. Pero matigas ang ulo nila. Kaya ano ngayon? Ibinaling ng Diyos ang kanyang paningin sa mga hentil na bagamat hindi karapat-dapat ay naging karapat-dapat sa mata ng Diyos. Amen? Tayo ngayon ay naging karapat-dapat sa mata ng Diyos dahil hindi kung ano tayo, kung hindi kung ano ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Amen? Sabi niya, sa Ama, naganap na. Kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Diyos Ama, naganap na. Hindi lang para sa mga Hudyo, kundi sa buong sanlibutan. John 3:16. Amen? Yan ang kalooban ng Diyos eh. Noong una sa Old Testament kay Abraham, yun ang kalooban ng Diyos. Yung mayroong chosen nation. Pero nabigo siya sa chosen nation. Pero alam nyo, itong chosen nation na ito, bagamat mabigat yung kanyang kalooban, nasasaktan lagi, mahal niya to eh. At hindi niya to pababayaan. Kahit moment by moment nagkakasala itong chosen nation na ito, kahit hanggang sa panahon na ito, hindi pa rin siya tinatanggap, majority, hindi siya tinatanggap ng mga Israelita, hindi pa rin niya pinababayaan. Amen? Ilang bansa na ang gumera, tawag nito, nakipagdigma, no? Ang lumuso, ang sinira, no? Tinangkang sirain ang bayang Israel. Pero hanggang ngayon nakatayo at walang sumasakop na kahit na anong bansa. Amen? Hindi kagaya ng Pilipinas, ang daming sumasakop. Amen? Online. Amen? Ang daming sumasakop sa atin. Takot lang sila sa Diyos natin. At hindi ipagkakaloob ng Diyos na tayo ay masakop ng kahit na sinong bansa. Bakit? Dahil tayo ay Philippians. Tayo ay Philippians. Alam niyo ba na ang Philippines ay galing sa salitang Philippians? Philip. We are Philippians. We are not Filipino. We are Philippians. Napailing si Kuya Arnel. Tayo ay mga Pilipino. Yung Philippines, sabing ganon, galing yan sa salitang Philip, kay King Philip, di ba? Pero yung King Philip na yan, bagamat King Philip man yung root word ng Philippines, malapit din yan sa Philippians, sa mga taga-Pilipos. So, biblical pa rin yung Philippines. Amen? Nakita niyo yung blessing ngayon? Hindi kagaya ng Tokyo, hindi kagaya ng China, Russia. Hindi biblical. Yung Philippines, biblical pa rin ang root word. Philippians. Dapat Philippines ang tawag sa atin, hindi Pilipino eh, no? Philippines. O, di ba? Philippines. O, isipin nyo, dapat Philippinians. Di ba? Dapat ganyan eh. Amen? O, di ba? So,
So dapat ganun ang tawag sa ating kaso, hindi Pilipino Pilipina Pag naging senador ako, yan ang una kong gagawin batas. Di ba? Kasi sila nababago nila Dati yung Pilipino, letter F. Yung nationality Dati pag nationality, lagi mo lang initial F. Alam na nila, Pilipino ka. Ngayon, ginawa nilang P. Kasi letter P daw ang Philippines. Ako naman gagawin ko, hindi Pilipino, Philippines. O Philippinians. Yan. Pag naging, Kuya Arnel, pag naging senador tayo, yan ang batas na gagawin natin ni Kuya Alan. Isususog natin yan. So sa verse 11, nagalit ang mga tuli laban sa mga hindi pagtutulit. Jews against Gentiles. Pero alam niyo mga kapatid, hindi ito ang concern natin kung laban man sila sa atin. Pero ngayon, ano ngayon ang resulta ngayon? Okay? Dahil sa kaligtasan tinamasa ng mga Gentiles, ano ngayon ang balik sa kanila? Tayo ngayon, ang mga Gentiles, ay nagmi-mission para sa kanila, para sa kanilang kaligtasan. Amen? Sa mga missionaries natin ngayon, bawat simbahan, bawat iglesia, ipinapanalangin ang kaligtasan ng mga taga-Israel, mga Israelites, yung mga Hudyo. Kagaya ngayon, anong nangyayari sa Israel ngayon? Dinidigma sila, amen? Ano ang dumidigma sa Israel ngayon? Yung Gaza. Sino yung mga nasa Gaza? Mga Palestinians, mga Arabo. Okay, hindi mga Hudyo, Arabo. Na sa lumang panahon pa, kalaban na nila. Itong mga Arabo na to. Lagi silang nilulusob, lagi silang pinapatay, pero hindi sila nadadaig. So, tayo mga Kristiyano ngayon, nagkakaisa, amen? Tayo mga Gentiles na tinutulan nilang maligtas, tayo ngayon ay nagkakaisang ipanalangin ang kanilang kaligtasan. Lalo tigit ngayon sa nararanasan nilang digmaan laban sa mga Arabo na kalaban nila, no? Sa mga hindi nananampalataya. So praise the Lord. Okay? So balikan natin yung ating talata, no? So sa John chapter 13, ito ang layunin ng ating Panginoon. John, dito tayo magtatapos. John chapter 13, verse 31 to 35. Nang siya nga ay makalabas na, sino ito tinutukoy dito? Ito ay pagkatapos po ng tinatawag na Last Supper. Okay, huling hapunan. At ang lumabas dito ay si Judas Iscariote. Verse 31, nang siya nga ay makalabas na, ay sinabi ni Jesus, ngayon ay niluluwalhati ang anak ng tao, at ang Diyos ay niluluwalhati sa kanya. At luluwalhatiin siya ng Diyos sa kanyang sarili, at pagdakay luluwalhatiin siya niya. Maliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. Okay? Ito ay mga salita ni Jesus. Ako'y inyong hahanapin. At gaya ng sinabi ko sa mga Hudyo, sa paroroonan ko ay hindi kayo mga kaparoroon. Gayon ang sinabi ko sa inyo ngayon. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo ay mga ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito, ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Amen? Love one another. Ito ang tatak ng tunay na Kristiyano. Hindi nagkakagatan, hindi nag-aaway-away. Pastor laban sa isang pastor, naghihigitan, nagpaparamihan ng membro, nagpapainggitan ng mga achievement. Hindi ganon ang layunin ng Diyos. Hindi ganon ang will o kalooban ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Love one another. Okay? Kaya tayo ay walang karapatang mamili ng iibigin para ibahagi ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat, ano sabi niya? Isang bagong utos ang sa inyo ay ibinibigay ko, na kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa.
Ngayong umaga, sa online at on-site, tignan nyo ang katabi nyo. Init-ibig nyo ba yan? Sabihin nyo nga, I love you. Diba? Amen? Amen. Okay? Diba? Pastor, wala akong katabi. Sabihin mo sa sarili mo, I love you. Diba? Lahat tayo dapat ay nag-iibigan, nagmamalasakitan sa bawat isa. Ito ang layunin. Bakit ipinakita kay Apostol Pedro yung bumababang tela na maraming mga iba't ibang hayop para lang ba siya kumain? Ano ang prinsipyo na nakita natin doon? Kung siya, si Apostol Pedro, mangangaral, Hudyo, na merong standard kung ano ang dapat niyang kainin, ay inutusan ng Diyos na huwag mamili ng kanyang kakainin. Lahat pwede na niyang kainin. Lahat ng uri ng hayop na nasa kumot na yun, pwede niyang katayin, pwede niyang iluto, at pwede niyang kainin kahit na siya isang Hudyo. At bilang mangangaral, hindi siya mamimili. Lahat ng uri ng tao ay dapat niyang pangaralan, bahagian ng salita ng Diyos. Amen? Dalawa ang implication, di ba? Physical and spiritual implication or application doon sa pinag-aralan natin. At lalim pa ng mga kahulugan na yan. Laliman lang natin ang pag-aaral natin sa salita ng Panginoon. Yung mga simpleng kwento, mga simpleng Bible story, makikita natin yung mabibigat na dahilan ng Diyos. Bakit niya inilagay sa salita niya yung pangyayari? Isipin mo, di ba? Kung sa bata, sa kaisipan ng bata, ay kaya pala kinakain na ngayon yung ahas. Ay kaya pala pwede nang kainin ngayon yung crocodile. Kasi pala si Jesus, si Lord pala, nung unang panahon kay Pedro, sinabi pala kainin yung ganun. No? Nung una, ito mga kapatid, yung first impression ko sa mga Chinese laureate, no? Nung una akong nakapanood yan sa Discoveries ko napanood yan eh. Isipin mo, laureate, pag sinabing laureate, no, yung handaan ng parang dynasty ba, yung mga mayayaman tao, no? Yung handaan nila, isipin mo yung isang buong paa ng oso. Alam niyo yung oso? Yung bear? Hindi siya tinagkad. Talagang nakatayo siya sa tray, wala nga lang yung balahibo. Pero luto na. May luto na siya. Ihahanda doon, nakalagay yung ulo ng, kompleto pa, wala lang yung mga balat. Yung ulo ng mga hayop na, halimbawa, ng kambing, baka, ando doon sa mga tray, tapos may mga dekorasyon doon, may mga siding sa mga gulay. No, yun ang laurea. Sabi ko, wow, kaya pa itong mga Egypt na to, ganito mga itsura, sabi ko, judgmental, kaya pa ganito, yung pala, si Lord nagbigay ng, pahintulong, pwedeng kainin. No? Buti pa yung mga Egypt, nauna pa sa atin, nauna pong sumunod kay Lord na kainin yung mga bagay na yun. Tayo, hindi tayo basta-basta kumakain, di ba? Kagaya nga nasabi ko sa inyo, yung sawa, itry nyo, masarap. Sweet and sour. Amen? Sa Sunday, sino magdadala niya? Ay, si Kuya Ariel. Ay, Kuya Ariel. Sweet and sour, sawa, Kuya Ariel, may mabibilan tayo. Ikaw magluluto. Yung buhay pa, para fresh. Tapos si Kuya Ariel ang nalunok ng sawa, Kasalanan pa ni Pastor, kasi gusto ni Pastor sawa. Nalunok tuloy ng sawa si Kuya Ariel. Ayan. No? Okay. So mga kapatid, praise the Lord. No? May natutunan ba tayo kay Pedro? Na-bless ba tayo sa salita ng Panginoon ngayong umaga? Praise the Lord. Okay? So, sa Sunday afternoon, ano gusto nyo? Sabi ka na, nagtanong yung isang kapatiran, Pastor, ano ba tayo? Merienda type o hapunan? Siguro maganda hapunan, tapos laureate. Amen? Tita Mirna, laureate. Oh, okay ka ba doon, Tita Mirna? Sagot mo yung paa ng, anong paa ang sagot mo? Ako paa ng oso. Yung paa ng bear, no? Yung bear. Okay? So, Sunday afternoon, 3 o'clock, mga kapatid, huwag niyong kalimutan. Isa-isa tayong pupunta doon, amen? Alam niyo naman yung lugar natin? Sa tagong lugar, sa hidden place ng Martinez Residence. Amen? Amen ba, Tita Mirna? Amen? Diyan sa hidden place natin, alas 3. Okay. Thumbs up kung okay. Amen. Okay.
So, okay na magkikita mo na. Okay? So, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y magsasara sa panalangin. God bless. Good morning sa bawat isa mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen?